Kumusta kayong lahat? Nandito ako sa kabukiran. Naglalakad tuwing hapon. Kapag andito kayo sa bahay lang, mababaliw kayo sa loob ng bahay. Kaya kahit ako lang nandito sa kapaligiran, naglalakad ako babalik-balik. Yan lang ang gawa ko. Yun ang aking bodyguard, oh. Balik-balik din siya. Ang aking aso. Po na. So, ganun dito maririnig mo is yung mga ibon-ibon. Tunog ng ibon. Kung saan ako, dyan yun siya. Kasi ang baho-baho. Hindi mo mahawakan kay mga gatman. Alam niyo dito, wala kaming ulan. Hinihintay ng may mga tanim na wheat flour or trigo ang ulan namin dito. Wala. Very dry na yung mga tanim. Halos mamamatay ng iba. Maingay yung mga bata, sila Sami. Naglalaro sa labas. Ay, sa taas ng bukid. Ito lang. Sa mga nagtatanong pala kung ano yung status ng life ni Elias at saka yung buhay ni Elias saka yung unang asawa. Our topic today. So, si Elias at saka ang kanyang first cousin na unang asawa niya is legally hiwalay na silang dalawa. Oo. Nung andun pa ako sa sa Pilipinas ata. I think 3 months kami sa Pinas. Naghiwalay sila ng asawa niya kasi may umuwi dito na Pakistani galing sa Pilipinas. So yun, nag-uusap sila. Parang 1 year na, 1 year, almost 1 year. Kasi kami dito po, dumating kami dito November. 1 year na, 1 year na yun. Mga 1 year at kalahati. So, legally, hiwalay na sila. May pinirmahan na. So, iba pala dito, no? Kasi kapag ganyan, hiwalay na kayo, totally annulled na yung kasal ninyo. Kumbaga sa atin, totally divorced na. So, 3 months, after 3 months, pwede na mag-asawa ulit ang bawat panig. Ang bawat panig nila. Ang sistema ng paghihiwalay nila dito is, kapag ang lalaki magsabi na ihiwalay na niya yung asawa niya, ang lalaki ang magbibigay ng yung pinagkasunduan nung kinasal sila. Halimbawa, kinasal sila, may usapan niya na kung maghiwalay, magkano ang ibibigay mo sa kanya. So, yun, I think magkano kaya ang nila dati, kumbaga dowry nila nung pagkasal nila, hindi ko natanong si Elias kung magkano. Meron yan eh. So, si Elias hindi nag-aas na maghiwalay siya kasi wala siyang pambayad. So, ang nag-aas ng maghiwalay ganyan ang babae. Naghahamon lagi ang babae ng hiwalayan, matagal na. So, may chance na dumating yung isang ka-relatives nila galing sa Philippines. So, yun ang ni Elias. Witness, kumbaga na ayusin yung papers nila kasi yun ang gusto ng babae na maghiwalay na. So, yun. Ang babae ang humingi ng hiwalayan, so hindi si Elias nakabayad. So, yun, walang pera na sa ulian ata kasi ang babae ang naghingi ng hiwalayan. Ganon dito. Pag ang lalaki
as ng hiwalayan, ang lalaki obliga magbayad sa babae kung magkano yung pinagkasunduan nila nung pagkasal nila. Kami kasi, nung kinasal kami ni Elias, yung dowry ko, I think nasa ano lang sinulat nila eh. Nasa 15,000 ata yun. Narinig ko. Oo, napakamura. Tas wala akong mga gold, walang mga ganyan. Napakasimple lang talaga. Permahan lang yung kasal doon sa amin. Pero dito sa Pakistan, napakabungga, no? Napaka ano. Sa mga nagtatrabaho dito sa lalaki sa abroad, tas pag uwi dito, ang bongga ng kasal. Pinag-iipunan talaga nila yan. Kasi lahat ng pamilya, ipon-ipon, mga kapitbahay, ganyan. Bonggang-bongga ang kasal dito, sobra. Pagkatapos ng kasal, balik sa abroad, yun, life. Kaya yung mga ibang Pakistani, nakahanap ng true love, mga Pilipinas sa abroad, kaya merong mga second wife or third wife. Pero, ang mga Pakistani kasi, hindi rin nila tanggap na may karibal sila. Oo. Ano yan? Tumitira ng patalikod din yan sila. Oo. Katulad ng mga black magic, mga kulang, mga ganyan. Usong-uso yan dito sa bukid, mga sisi. Grabe. Legit na na-experience ko yan. Kaya marami sa messenger ngayon, sabi ng mga Pinay, ate bakit? Ka-chat lang natin sila para na tayong in love sa kanila, no? Ano kayang ginagawa nila? Meron kaya silang mga magic of words, magic ganyan-ganyan. Sabi ko, ewan ko dahil may mga dinadasal-dasal din ata yan sila na para sa mga ganyan-ganyan. So, yun ang status ng ni Elias. Life ni Elias saka ang una niyang asawa. Sa mga nag-comment at saka sa mga nag-PM, sa nag-messenger, sa message, yun na tanong ko na yung mga sagot ninyo. So, sana, to be clear sa lahat, second wife pa rin ako kasi second wife naman talaga yung pinirmahan kong asawa. Oo. Hindi naman ako napunta sa una. Talagang second naman talaga. So, yun lang guys. Ang kasalan dito, pag mahirap ka, sa bahay lang, gabi, mindi, sa araw, kasalan na, barat, kumbaga. Sa pangmayaman, naku, halos aabot ng isang mga 2 linggo, minsan pa nga, mag-abot ng 1 buwan, kapag mayaman na mayaman yung ikakasal. Everyday may celebration, ganyan. Pero dito sa bukid, kaunti lang ang dito, mayaman. Meron din silang kasal dito na yung committee nila, kapag ikakasal, bawat pamilya magbigay ng 500. Tapos pag ikakasal na naman yung pamilya mo, magbigay na naman yung iba ng 500. Kumbaga naipon yung pira na yun, pag tuwing may kinakasal, doon ibibigay. So yun. Tuwing kasalan, ipon na naman. Tuwing may kasalan, doon na naman ibigay. So ganun dito, meron silang pamamaraan na helping by their community. Helping and unity. Kumbaga magkaisa sila, 'di ba? Yun. Tapos yun, naghiwalay sila ni Elias, ang asawa niya, mula noon. Masira talaga ang pamilya kapag ganon. Pag ang asawa mo kadugo mo lang, first cousin. Magkasira talaga ang mga pamilya, nag-away-away, hindi na magkikibuan. So, ganun ang nangyayari. Ganun ang status. So, ganun po ang kanilang tradisyon. So, this is it guys. Yung aking bodyguard is nakaupo. Kahiga. Ito lang yung aking nakikita araw-araw. Mga kahoy. Mga kapaligiran.
Yan lang, mga ibon ang aking kasama. So bye, thank you for watching. Salamat. Subscribe our YouTube channel, Rosana Ilyas. Ang Pinay na second wife dito sa Pakistan. O, diba?